Sa iba pang balita, magtataas ng 20 sentimo kada kilowatt-hour ang singil ng kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa pamunuan ng Meralco, tumaas kasi ang presyo ng kuryente mula sa National Power Corporation, Wholesale Electric Spot Market at iba pang source. Tumaas din daw ang presyo ng mga independent power producer ng 8% at ng mga power supply agreement ng 2%. Dahil naman ito sa mas mataas na presyo ng coal at muling paghina ng piso kontra dolyar. Bukod dito, tumaas din ang demand sa kuryente, lalo na ngayong tag-init. Kaya payo ng Meralco sa publiko, magtipid sa paggamit ng kuryente. Balikan natin ang malalaking balita sa mga nakalipas na oras. Bangkang sinasakyan ng isang pamilya, lumubog sa Pampanga River. 3 sa 5 nawawalang sakay nito, natagpo ang patay. 3 Pilipino posibleng maharap sa parusang bitay sa Indonesia matapos mahulihan ng shabu sa kanilang bagahe sa airport. Bilang ng mga tinatamaan ng cerebrovascular disease stroke at heat stroke ngayong tag-init, tumataas batay sa tala ng mga ospital. Ilang suki at nagtitinda umaalma sa nakaambang galunggong ban ng BIFAR dahil sa unti-unti raw na pagkaubos ng isda. At tinatayang 80 litrong diesel ng Chinese fishing vessel na sumadsad sa Tubataha Reef, pinag-aaralang tanggalin ng Philippine Coast Guard. At yan po ang mainit na balita sa oras na ito. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras alam mo. Ako po si Chino Gaston. Maraming salamat.